Matapos matalo ang Golden State sa kamay ng Sacramento Kings sa play-in tournament sa score na 118-94 ay nagkaroon ng big question sa kanilang team at kay Klay Thompson. Na sa game na yon si Klay Thompson ay 0 out of 16 pagdating sa field at yung 6 doon ay galing pa sa beyond the arc, na masasabi natin na yun na ang pinaka-worst game niya so far sa kanyang career sa NBA. So ang big question dito ay kung tapos na ba ang dynasty ng Golden State at kung kailangan na bang buwagin ang kanilang big 3. Well, nung nakaraang December ay naglabas ng report si Shams Charania ng The Athletic na ang Golden State Warriors ay inoperan si Klay Thompson ng 2 taong kontrata nung nakaraang offseason. At ito ay nagkakahalaga ng $48 million, ngunit ito ay tinanggihan ni Klay Thompson. Naayon pa nga sa mga report ay hindi nagkasundo ang dalawang kampo sa gustong kontrata ni Klay at sa offer ng Golden State. Na yun ang naging dahilan upang si Klay Thompson ay maging unrestricted free agent ngayong offseason. So dahil unrestricted free agent na si Klay Thompson ngayong offseason ay malaya siyang pumili kung mag-i-stay ba siya sa Golden State or papasukin niya ang free agency. At dito na nga papasok ang ibang team na interesado kay Klay Thompson at handa siyang operan ng magandang kontrata. At isa na dito ay ang kupunan ng Dallas Mavericks na ayon sa report ni Sam Amick ng The Athletic ay isa ang Dallas sa mga potential suitor ni Klay Thompson. Na base dito ay magiging compatible si Klay Thompson para sa Dallas dahil madadagdagan sila ng firepower sa palibot ni Kyrie at ni Luka. Well, ang Dallas Mavericks ay magkakaroon ng $171 million na salary commitment sa susunod na season. At isa si Tim Hardaway Jr. sa mga tradable asset ng Dallas dahil meron siyang $16.2 million na kontrata at magte-take effect yon sa 2024-25 season. Well, definitely si Klay Thompson ay may average na 18 points per game at sinamahan pa yan ng 3.3 rebound at 2.3 assist per game, na may shooting percentage na 43.2% pagdating sa field at 38.7% naman pagdating sa beyond the arc. Ngunit ang big question dito ay kung sapat na bang upgrade para sa Dallas Mavericks ang isang Klay Thompson na gawing 34 years old na at nagkaroon na rin ng 2 major injury. At ito nga ay ang ACL injury na nakuha niya noong 2019 NBA Finals game nila kontra sa Toronto Raptors at sinundan naman ito ng Achilles tendon injury na naging sanhi upang hindi siya makapaglaro ng 2 buong season. Na ang 2 major injury yon ang masasabi natin na naging sanhi upang bumaba ang production ni Klay Thompson. Well, kung makukuha ng Dallas Mavericks si Klay Thompson ngayong off-season ay masasabi natin na malaki ang maiitulong niya para kay Luka at kay Kyrie. Ngunit kung magiging malalim naman ang magiging playoff run ng Dallas Mavericks ngayong postseason ay maaaring isang tabi na muna nila ang pagkakaroon ng interes kay Klay Thompson. Well, abangan na lang natin kung papasukin nga ba ni Klay Thompson ang free agency or mag-i-stay na lang siya sa Golden State. Or kung magkakaroon ba ng Big 3 ang Dallas sa katauhan ni Kyrie Irving, Luka Doncic at Klay Thompson.